So may mga Amerikano nag-pull up dito sa Japan. Lahat sila pinapalibutan ng mga news reporter kasi isang sikat pala sila na team na ang Jabberwock. Lahat sila mga black. Tapos yung leader nila, white. So mga kalaban nila yung mga captain ng Generation of Miracles, ang Team Turkey. Tapos si Labu naman, hindi makapaniwala na 18 years old lang tong mga to. 18 po ba yan? Parang tatay na yan. Simula na yung jump ball, nakuha ni Nash yung bola. Sinubukan niyang lumusot pero nakuha ni Kasamatsu. At dahil lang doon nakakuha siya ng easy layup, 2 points! Ngayon si Paul Pierce naghahawak ng bola, pinasa na naman sa kalaban. Kaya gumawa na naman ng team play ang Turkey, kaya nakakuha na naman sila ng 2 points. Ngayon, etong mga Jabberwock, parang nagpapakita silang dismayado sa pinaggagawa nila. Pero iniisip ng Turkey na parang may mali. Kaya sa next possession, hawak ni Nash yung bola. Tsaka nginitian niya si Bro. Tapos biglang bumilis yung dribble ni Bro. Pati yung kalaban niya nahilo na. Nagulat si Kasamatsu kasi bigla nawala yung bola. Siniko ni Bro yung bola sa kakampi. Sabay jump shot. Ngayon si number 6 naman, kaya pakitaan ng street ball moves. Binigyan ng fake bali ang liig. Tapos paglingon, grabing disrespect. Ngayon si number 12 na mukhang manong, illegal spin move. Inikuta na parang trumpo. Rep, tangina, hindi mo ba ito nakikita? Tapos ngayon kay Paul Pierce naman, another illegal spin move. Nabalian ang tuhod, pinaikot yung bola sa loob ng jersey. Absolute cinema. Lahat ng mga Japanese sa court, chinicheer yung kalaban. Kahit pinapahiya na sila sa sarili nilang bansa. So sa last play nila, gumawa si Nash ng alley-oop. Tapos ang iwan sila ng trauma. Kasi pagtapos ng ma-posterized dunk, ang score nila ay 86/6. Kung ako yan, hindi na ako babalik sa court. Aalis na ako ng bansa. Puro kurap naman dito eh. Talagang napaka one-sided nung laban. Pero kahit ganun, nagpasalamat pa rin si Kasamatsu. Pare, good game. Ha? May masasabi ka ba para sa ating laro ngayon? Oo, syempre naman. Ang masasabi ko lang, wala silang kwentang maglaro. Walang kwenta yung mga bantay. Ang dali nyo lang lagpasan. Parang mga gwardya sa subdivision. Is Turkey, pinagbigyan na namin kayo nung umpisa. Nahirapan pa din kayo? Dapat pangalan ng team nyo is Struggle. Pagtapos nung disrespect na ginawa ni na, syempre hindi magpapakabog yung tatay ni Rico. Within 1 week, babawi yung bansang Japan. Syempre alam nyo na kung sino yung magre-represent. At ito'y walang iba, kundi ang ating glorious king na si Aumi, ang Generation of Miracles. Grabe yung batang ako, sobrang hype ako sa part na to. Kasi finally, mawi-witness natin silang magkakasama maglaro. Tapos yung buhok ni Akashi, oh my god, buti tumubo na. Naka-recover na sa kung ano man to. Burst fade pa rin to ya. Tapos ayun, dumating pa yung iba nilang mga ka-teammate para syempre kailangan ng bangko. Pero seryoso, bangko talaga sila hanggang sa dulo. Pero ayun, after ng training nila, nag-decide yung papa ni Coach Rico bumisita sa bar na kung saan nandun yung mga Jabberwock kasi siya din yung nagbayad ng stay-in nila. Nung makadating siya doon, nagulat si Coach, nakasama si Kuroko. Kinumpronta niya yung buong team dahil sa nangyari nung nakaraan. Sinubukan niya mag-talk no jutsu dun sa kalaban niya sa susunod na araw. Tinawanan lang siya tapos sinipa ni Nash papunta sa sahig. Akala mo ba gagana yung ginagawa mo? Hindi to Naruto, boy. Ha? Tarantado. Anong ginagawa mo sa ka-teammate namin? Ay, kayo pala kalaban namin. Mukhang malalakas naman pala kayo. Pero tara, suntukan na lang tayo ngayon. Si Taiga nakahanda ng sumuntok. Pero buti na lang, pinigilan sila ni Akashi. Gusto na lang nila idaan sa basketball. Total, bukas din naman laban nila eh. Kaya nag-decide na silang lahat umalis. Lagot kayo sa amin bukas. Iralang paso namin kayo mga stupid bitches niggas. So next day, nagsimula na yung laban sa pagitan ng Jabberwock pati ang team ng Generation of Miracles, ang Vorpal Swords. Vorpal Swords. Ano ibig sabihin ng Vorpal? Vorpal is a nonsense word pala to eh. Yun, lahat sila umanda na para sa jump ball. Patapik ni Murasaki para papunta kay Akashi. Siya na yung naghahawak ng bola. Tatlo na yung nagbabantay sa kanya. Tapos biglang nag-alley-oop papunta kay Aumine.
Inasal! Grabe, gusto talaga nilang bawian yung mga Jabberwock dun sa ginawa nila nung nakaraan. Kaya nung nabutata tong kalbo na Manong, di nila in-expect yung susunod na mangyayari kasi napunta kay Midorima yung bola. Tapos nandito siya sa may bandang dulo ng court. Bigla na lang siyang humandang tumira. Tinignan lang siya ng mga kalaban tapos sinasabi nila, "Ha? Dog show mo ba kami? Layo mo." Ulul! Dala ko ngayon ang lucky item ko. Ang remote control ng kapitbahay namin. Kaya hindi ako magninintis. Nagulat yung Jabberwock sa galing nila pero babawi din sila. Mula dito sa karakter na to, si Jason Silver. Nilagpasan niya si Aomine tapos pinosterize dunk niya si Murasakibara. Yung dalawang malakas pa na miracle yung natalo niya. Tapos sa depensa naman, nabutata niya si Akashi. Nung pagkuha niya ng bola, tumalon siya sa free throw line. Tapos gumawa ng windmill dunk na parang piniplex niya yung black genetics niya. Kay Silver pa lang, natambakan na sila. Kaya nag-decide si coach na ipasok tong dalawa para malakas yung depensa sa ilalim kahit awkward sila ni Murasakibara. Pero dahil doon, natulungan sila ni Aomine maagaw yung bola. And sa scene na to, talaga nagulat ako. Kilala nyo naman si Aomine, buwakaw kasi mabilis lang makalusot. Pero this time, natuto siyang mamasa ng bola. Kahit si Kuroko hindi makapaniwala. Kaya nakakabawi sila kahit papano. Natapos yung second quarter tapos lamang yung kalaban ng 4. Nagalit si Silver kasi nakahabol pa sila. Kaya nung third quarter talagang nagseryoso na. Nagulat sila sa mga pasa ni Nash. Tapos etong si Silver sa sobrang lakas ng posterize napadugo niya si Murasakibara. Hindi lang sila tinatambakan, tinatanggalan pa sila ng pag-asa mabuhay. Panay turnover, tinitiraan kahit saan. Sobrang nakakalungkot makita silang matambakan kahit yung tropa nila dun sa crowd napapadasal na lang. Kaya nag-decide na sila ipasok si Akashi. Etong si Kise naman tsaka si Aomine nagkayayaan na mag-lock in. As in pumasok sa zone. Tapos sinabayan pa ng perfect copy. Lumapit sila kay Silver na para bang Naruto tsaka Sasuke. Nahirapan si Silver sa kanila kasi parang dalawang Aomine yung kalaban nila. Parehas silang gumalaw. Pati yung dalawang itlog nila sabay tumatalbog. Pero kahit ganun nahirapan pa rin sila sa mga mabilisang pasa ni Nash. Kaya nag-volunteer na si Kise na mag-isa niyang tatalunin si Silver para bumalanse yung depensa. Talagang nag-effort siya sa opensa habang ginagaya yung galaw ng mga ka-teammate niya kasi kailangan niya ipaghiganti yung tropa niyang dinuraan sa kamay. Pagtapos niyang i-posterize si Silver, nagulat yung buong universe. Si Kise ay nakapasok sa zone. Si bro ay nagnanakaw ng mga pasa tapos nag-go aura farm sa ere. Talagang siya yung pinakamalakas na player ngayon. Pero pagtapos ng lahat ng effort na ginawa ni Kise, hindi rin siya tumagal. Bumigay agad din yung katawan niya. Kaya wala silang choice, pinalitan din siya ni Midorima. Tapos si Akashi na daw yung bahala. Kasi inactivate na ni bro yung kanyang Emperor Eye. Kaya nakikita niya yung future ni Nash. Naagaw ni Akashi yung bola. Tumabi ka dyan, Carbonita. Hari kang mo yung sahi. Gumawa pa sila ng play ni Taiga para lang mabutata ni Silver. Pero okay lang, hindi pa yun tapos. Sa nakikita nyo, dinouble team nila si Midorima. Tapos napansin kagad ni Takao yung gagawin niya. Bigla siya nag-shooting form, tumalon sa ere, tapos pinasahan ni Akashi. Napapikit si bro kasi original move nila ni Midorima yon. At least nakakuha sila ng 3 points pero ang wholesome pa din ang sinato, parang chinicheer niya silang dalawa na para bang nakikita niya yung ex niyang may iba ng partner. Papaulan lang si Midorima ng 3 points hanggang sa makahabol ulit sila sa score. Dahil doon na bad trip si Nash. At alam nyo naman may mga masasamang nangyayari pag may nababad trip. Kasi sinabi niya bigla, Meron ka din palang ganyang mata. anong ibig sabihin nito ni bro? Parehas pala tayo. Seryoso ba siya? Turns out meron din pala siyang mata na parang kay Akashi, yung Belial Eye. Pero mas malakas yung kay Nash kasi nakikita niya yung future ng mga players sa court. Kaya naapektuhan si Akashi, hindi niya na alam yung susunod na mangyayari. Di nila napansin na natira na pala yung kalaban. Di na sila makapag-react agad. Kaya sinubukan ni Akashi bumawi. Pinasahan niya si Aomine kaso na-predict na yun ni Nash. Binantayan siya ni Akashi pero binalian lang siya ng tuhod. Spin move kay Midorima, sinabayan pa ni Taiga. Bumali si Nash sa ere. Easy 2 points, may kasama pang foul. Nadismaya si Murasakibara kaya sinubukan niya din mag-lock in. Malaki yung naambag ni bro. Ang problema lang na-injured siya sa dulo. Ngayon wala na silang center, mahihirapan na sila. Si Kuroko na lang yung pumasok tapos may galit pa sa mukha niya, tinititigan niya si Silver. Ngayon alam ni Akashi na hindi niya kaya si Nash.
Nung pinasa sa kakampi yung bola, tira na sana pero bigla siyang may nakita sa peripheral vision niya. Si Aumine na nasa zone. Natakot si bro kaya pinasa niya kay Silver yung bola pero pati pala si Taiga nasa zone na din. Oh my god, butata ka boy. Binigyan tayo ng double awakening. Ngayon mukhang makakabawi na sila. Huwag mo na subukan. Di ka na makakalusot dyan kay Nash. Hindi ko na Shake Langan Lakpasa. Dahil kakampi namin, Angus Phantom Sixth Man. Nakuha ni Aumine yung pasa tapos sinubukan siyang pigilan ni Silver pero binato niya yung bola sa likod ng board. Syempre expected, papasok na yan, halimaw tong karakter na to eh. Pero di pa tapos. Pagka inbound ng bola, si Kuroko sumulpot bigla, sabay ginamitan niya ng tirang nawawala. Pinusulit nila yung momentum pero naiinis si Nash, binakaw niya na yung bola. Nilagpasan niya yung tatlo tapos pinosterize pa si Taiga na nasa zone. Gaano ba kalakas yung plot armor ni bro? Ngayon sa last minute 6 yung lamang ng kalaban. Yung dalawang nasa zone nagtutulungan hanggang sa 30 seconds na lang. Tapos lamang pa din yung kalaban. Pero si Akashi biglang nagkaroon ng awakening para mas mahigit pang makita yung future. Nakuha niya yung bola tapos pinasa kay Midorima. Binigyan sila ng tira sa malayo kaya isa na lang yung lamang ng kalaban. Binalak ni Nash na ubusin yung oras pero dyan siya nagkamali. Dahil di niya napansin si Kuroko sa likod. Nakuha niya yung bola. Sinet up niya yung play para sa dalawa niyang ka-teammate and sabay nilang pinosterize si Nash. Buzzer beater. Nanalo ang Vorpal Swords. Thank you for everything.